Pag tayo nagko-commune kay Lord, bukas ang heart natin and we receive an impartation of who God is. Kaya nare-receive natin kung ano nasa mind ni Lord. Nare-receive natin kung anong nasa heart ni Lord. Kaya nga anong sabi ni Paul, we have the mind of Christ. Bakit? Dahil si Paul ay nagko-commune kay Lord. At ang communion din si Paul ang sumulat niyan sa 1 Corinthians 11. Kaya naman, dahil nagko-commune siya kay Lord, ang mind ni Christ nasa kanya. At ganun din, pag nagko-commune, ang heartbeat ni Lord nasa tao rin. Kaya nga ang sabi ni Lord, take, eat, this is my body. Impartation ni Lord sa mga disciples. Ang body ni Lord symbolized His nature. Kaya naman, ang mga disciples, ramdam nila ano ang nasa heart ni Lord. Kaya ang agenda ni Lord, kanilang in-advance dito sa Israel, kaya ang revival from Jerusalem, Judea, Samaria, to the uttermost part of the earth, Book of Acts, no, ang Holy Spirit bumaba sa kanila, they turned the entire world upside down for the Lord Jesus Christ. Bakit? Ang isip nila, isip ni Christ. Ang heartbeat nila, ang tibok ng puso ni Christ. Ang galaw nila, ang galaw ni Christ. Bakit? Communion. Yun ang communion. Kaya pag nag-communion tayo ngayon, mga kapatid, let us receive the impartation of God's nature, of the nature of the Lord Jesus Christ. Kaya yun ang naranasan ni Mary. Kaya nga, nung kinorek ni Lord Jesus si Martha, si Mary ang example. Pinili ni Mary ang pinaka-importante. Iisa lang ang pinaka-importante ay yan ay ang presence ni Lord na para i-apply ay sa tatlong way. Submission, then devotion, then communion. Na tayo ay submitted sa Kanya 100%, na tayo ay devoted sa Kanya, hindi malayo, pero kung saan si Lord, doon tayo. Ganon yung mga devotees eh. Yung mga devotees talagang kahit na magkasiksikan, kaya lang sa Pilipinas, mali nga lang yung pagkadiboto. Dahil para makapahid lang doon sa paanan kung anong nilikha ng tao. Talagang kahit maapak-apakan, basta lang kasi devoted, talagang nagkakagulo sila. Minsan may namamatay. Pero ang tunay na devoted, katulad ni Mary. Hindi katulad ng nakikita natin sa news na nangyayari sa Pilipinas. Dahil yun ang sabi ni Lord, pinili ni Mary ang iisa na tama. Yun yung mag-submit. Yun yung maging devoted. Yun yung may communion kay Lord. At pag yan ay nasa iyo, ang sabi ni Lord kay Martha, walang makakaalis sa iyo niyan. No one will be able to take away from you. Kasi pag si Lord ay nasa atin na no one can take the Lord away from us. Kaya nga anong sabi ni Paul, pwede bang paghiwalayin ng anumang problema? Meron bang sword kayang hiwalayin ang pag-ibig ni Lord sa pag-ibig sa atin? Meron bang problema? Meron bang? Lahat ng mga circumstansya ay in-enumerate ni Apostle Paul. Pero ang sabi niya, no, in all these things, we are more than conqueror through Christ Jesus who loves us. Bakit? Submitted. Bakit? Devoted. Bakit? May communion sa Panginoon. Hallelujah. Let us all stand up and we will pray. And let me just, meron akong last na slide. Yung sabi ng quotation. The choice that we make today will determine our destiny. Kaya nung time na yon, si Mary, tama ang choice. Pero si Martha, sa una mali, pero buti na lang na itama. Kaya nung time na yon ay naging parehas na ang mentality nila. The choice that we make today will determine our destiny. Kaya ang pagpili natin sa ngayon, yun ang magdadala sa atin sa ating future. May great future na nakahanda sa atin. Piliin natin ang tamang pagpili. Si Lord. Submit to Him, be devoted to Him, commune with Him.